nagalaw na ito. Ayan, nakadextrose na yung gasolina. Nasa bote na ng soft drinks. Pa-start ulit. So ayun, may idling mga sir, pero pag ginasan, namamatay yung makina. Okay, start. Start. Wag mo nang gasan. Up. Patay na muna susi. So magbe-visual inspection muna tayo dito mga sir. Pero mas malamang kailangan natin buksan yung karburador at tingin ko dito hindi nagsusupply ng gas yung papunta dun sa chamber. So malalaman natin yan mamaya mga sir. Kaya mga lakay ko siguro pahihila sa ban. Sabi pa nga ano, maganda ka, karburador mo po. Ay umalis nga, ay maganda nga, nung pagkalis niya ay na uli. Pinabili ako ng 10 litrong gas, isinaling ko. Baka may iba ng project kaya hindi na sila bumalik. Sabi, okay pa ang karburador, kung maganda raw klase ang karburador. Okay. Ito nga, wala akong pinakalman diyan kakagugan. Nilang sa karburador ko ako. Start ulit. Pa-start ulit. Wala talaga, barado talaga yung butas dito sa papunta sa chamber. So babuksan natin ito. Pa-start ulit. Pero check din natin yung pressure ng fuel pump. Baka naman walang pressure at konti lang ang nakakapasok na gas kaya ganun. Up. Patay mo na. Okay naman ang pressure. So yun nga, kailangan na talaga natin buksan. Sa mga sir, pagka ganito dapat importante may idea tayo paano nagpa-function yung karburador. So, saan part tayo magto-troubleshoot. Hindi pwedeng baklasin natin yung karburador. Kailangan nating i-overhaul. Wag ganun mga sir. Kung tukoy din lang naman natin kung anong problema, yun na lang yung gawin natin. Wag na nating paabutin pa na kailangan mag-overhaul dahil siyempre pag in-overhaul mas matagal na proseso yung paggagawa at mas malaki yung kailangan bayaran ng may-ari. So, kung tukoy natin, pwede nating i-shortcut yan mga sir. So fast forward tayo mga sir. Nabuksan na natin yung ibabaw ng karburador. So kung hindi ko na pinakita mga sir yung pagtanggal ng ibabaw. Dahil kung wala kayong idea mga sir, hindi ko sinasuggest na subukan nyo. Dahil maraming posibleng malaglag na maliliit na parts. So makikita nyo napakadumi ng gas. At may nakita tayo na parang nagbuo-buo. So, indikasyon yan mga sir na ang gasolina ay nagkaroon ng kontaminasyon ng tubig. Ang tubig mga sir, pag tagal niyan, kahalo sa gasolina, nagpo-form siya ng crystals at eto. Ayan, yan yun. So, yan yung kumpirmadong bumara mga sir.
doon sa isang butas na tinutukoy ko. At mamaya ipapakita ko naman sa inyo. So pagkakataon na rin para sagutin yung tanong ng isang follower natin. Hindi ko na matandaan kung anong pangalan. Pero shoutout sa sir. At ito yung sagot sa tanong mo. Tinatanong niya kung alin daw ba mas madaling gawin. Yung FI engine or yung carb type engine. So ang sagot ni Sulit Garage dyan mga sir. Para sa akin, mas mahirap gawin ang carb type engine. Dahil ang carb type engine mga sir, kung hindi malalim ang iyong karanasan, mahihirapan kang tukuyin kung anong problema. Kung ikaw ay newly grad ng automotive, mahihirapan ka sa carb type. Pero dahil yung FI engine, yung modernong sasakyan, may mga ginagamit tayong scanning tools at pindot-pindot lang matutukoy natin ang problema. At isasuggest na rin ng scanning tools kung anong proseso ang ating gagawin. So, mas madali para sa akin yung paggawa ng FI engine. So, may mga technicalities din yan mga sir. Halimbawa, ang ating FI engine ay nakagat ng daga ang wiring or nabasa or kumiskis sa bakal, nagkaroon ng ground. So, dyan pumapasok yung struggle ng mekaniko. Pero kung walang ganyan mga sir, napaka-basic ng FI engine. So, yan ang sagot ko sa tanong mo sir. Mas madali para sa akin gawin ang FI engine. Doon naman sa mga carb type engine. So ito yung sinasabi ko sa inyong mga sir na nagbara yung part na nagbara yung butas. So ito yon. Sungkitin lang natin. Ayan. So ipapakita ko sa inyo yan mamaya mga sir. At kumpirmado yan. Kaya hindi makapasok ang gas. May bara na. Dapat lampasan niya katulad nito. Wala ba din eh? Parang mayroon mo yata din eh. Ay, maliit lang butas. So hinipan ko na mga sir. At ayan, makikita nyo. Butas na. Natanggal na yung bara. Ibabalik na natin ito at nakakasiguro ako mga sir, magiging okay ito. So yan ay based sa aking experience. So sa maikling experience ni Sulit Garage mga sir. Kaya di nga, pagkatingin din eh, putang nakakungyan ay nang namamandar. So fast forward mga sir, nalinis na. At naibalik na natin yung mga tinanggal nating parts. So ito yung part na nagbara. Naibalik na natin at Pa-start ulit. ayun, nabuo na. Fast forward muna ulit mga sir. Pinapaandar na. So mahirap paandarin mga sir kapag naubusan na tuyuan yung carburetor. So medyo matagal talaga yan. At ayan, nung umandar na, kita nyo, nare-rev na siya. Ayun. Tuloy-tuloy na yung andar, hindi na namamatay. Nakakasiguro si Sulit Garage mga sir, maya-maya lang tatakbo na ito. Kailangan lang natin ng konting setting dahil nagalaw nga natin. Marami na tayong nagalaw. At titimpla-timplahin muna ulit natin ito mga sir. Ayan, maganda na. At tapos ma-set mga sir, eto na. Nakita nyo lumalabas na yung sasakyan. Ayan. Ilang buwan nakatigil dito sa grahe yan? Nagamit ko ho yan nung pumunta kayong huli. Nung umuwi ang anak ko. Tapos matagal na rin ho. Tinataw ng maigi. Oh.